Magandang buhay mga bata! Kilala niyo pa ba ako? Tama, ako si Ate Jessa at ngayong araw ay meron akong panibagong kwento para sa inyo. Ito ay pinamagatang Bakit Matagal ang Sundo Ko? Handa na ba kayong makinig? Tara, samahan niyo ako nang malaman natin kung bakit nga ba. Kring, kring, kring. Hay, salamat. Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang aking gamit para makapila agad ako palabas. Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng mga stroller namin at ang lalakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaalamanan. Nagtakbuhan kami para salubungin ang mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguradong nandyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan laging naghihintay si nanay. Laking gulat ko nang makita kong wala pa si nanay sa bangko. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako. Pero bago ako umiyak, sinabi ko sa aking sarili na hindi dapat ako matakot. Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkakadikit-dikit na mukha ng mga magulang sa labasan. Sa dami ng nanay at tatay dito, talagang nakakalito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay, pero di ko siya makita. Wala akong nagawa kundi ang umupo sa bangko katabi ng aking bag at baonan. Unti-unting nabawasan ang mga batang naghihintay at ang mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na at kanilang mga stroller ang dumaan pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na maliban sa akin. O, maghintay ka lang dito ha, na traffic lang siguro ang nanay mo, ang sabi ng gwardiya sa labasan. Kaya naghintay ng naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa bangko, pero wala pa rin si nanay. Ano na kaya ang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko nang maalala ko na may sira nga pala ang sasakyan namin. Siguradong naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. Siguro, sumakay siya sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito kaya ang tagal-tagal bago niya ako masundo. Pero ang alam ko, magmamadali si nanay kasi sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya aasa sa isang pagong. Siguro sa isang elepante siya sumakay. Higante ang mga hakbang nito, kaya siguradong mas mabilis niya akong masusundo. Pero hindi kakasyang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro matagal pa talaga ako bago masundo. Siguro sa isang agila kinaibigan ni nanay. Mabilis siyang malilipad para masundo ako. Pero di kaya lalong magtagal si nanay sa paghanap sa akin. Masyadong mataas ang lipad ng agila. Puro ulap, building at tuktok ng puno lamang ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Siguro nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambitin mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ay, sandali lang ay nandito na siya. Pero oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi na ipagpapatuloy ng mga unggoy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena.
Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang ako'y marating. Pero sa gitna ng karagatan, matatagpuan ng balyena at di nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Hay, nanay, paano mo nga ba ako susunduin? Napagod ako kaisip. Isang malalim na buntong hininga, sabay ng alumbaba ang tanging kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa aking mga naisip. Siguro nakalimutan na ako ni nanay. Siguro di na niya ako mahal. Siguro napagod na siya sa pagsundo sa akin araw-araw. Siguro hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga. Itinabo ko na lamang ang nalugi kong mukha sa aking mga kamay nang biglang, "Nanay, buti dumating ka. Akala ko nalimot mo na ako. Maaari ba kitang malimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin." Ang amo ni nanay sabay yakap sa akin. "Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay?" "Hindi, na-traffic lang ako sa highway." Napawi ang lungkot at luha ko at napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardya, na-traffic lang si nanay. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!